Mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lang. Sa ikalawang taong anibersaryo ng rescue, ang maximum pagresponde ng Davao Central 911. Kita namin yung pasyente nakahiga sa gitna ng daan. Duguan, tapos yung helmet niya tumilapon. So, malakas talaga yung pagkapalo ng ulo sa simento. Buhay lang. Nakailap niyo. Natabang buhay lang. Buhay lang. Yan lang. Then, pinakagrabe doon, merong dugo na dumadalo sa kanyang kaliwang tenga. Possible na head injury. May kasama ba siya? Nakaangkas. Ito, mamaneho. Yan ang nagmamaneho. Driver. Flash flood na sumira sa tahanan ng may 12,000 pamilya. Kukunitahin! Napakalaking Hindi ko talaga alam na sa sarili ko kung anong gagawin ko doon sa nangyari. baka na gabi. Ako naman ang Glamio at ito ang misyon sa Davao. Setyembre ng taong 2002, formal pong binuo dito sa Davao ang Central Communication and Emergency Response Center. Dagsanib puwersa ang mga pulis, bumbero, medical workers at rescuers para rumesponde sa iba't ibang kaso. Handa sila sumaklolo sa mga naiipit sa peligro. Merong tawag sa amin na meron daw vehicular accident sa may bandang Bakada. So, it took us around 2 minutes to 3 minutes before din na meron silang sariling helmet na sa kanila. Dapat nakahawak sila sa nagmamaneho ng motorsiklo para hindi ito maging dahilan na kayo ay maaksidente. As much as possible, 2 tao lang nakasakay sa motorsiklo para hindi po masyadong mabigat at saka kung matulin man yung takbo ng inyong motor, hindi po mahirap i-handle po. Tinangay na kami ng alon. Ang lakas talaga ng tubig yun. Si Rowena, sabi nila patay rin. Sabi ko, hindi ko talaga alam ang sarili ko kung anong gagawin ko doon sa nangyari.